Hindi lang sa hardcourt at pag-shoot ng bola sa ring, nagpapakitang gilas ang NU Bulldogs. Nauna na silang nagpakita ng tikas sa pag-spike ng bola sa larong volleyball. Ang kanilang grupo nag-3-peat champs pa sa men's beach volleyball. Bigumang makuha ng men's volleyball team ang tagumpay nitong season 77. Napatunayan naman nilang may ibubuga sila matapos mag-back-to-back champion sa season 75 at 76 ng UAAP. Kwento ng assistant coach at dati ring volleyball player ng NU, matinding pagbabago ang nasaksihan niyang nangyari sa programang pampalakasan ng universidad. Nung time na naging athlete ako, medyo hindi pa ganong suporta sa mga players. Yung allowance, then dorm, wala rin, tsaka foods every after game. Then ngayon, kumpleto. Hirap na makaabot sa Final Four, aminado si Coach Raymond, na noong panahon niya, madalas siyang umuuwing luhaan. Kaya naman tila winawalang bahala lang sila ng mga kalaban sa liga. Nasa baba po kami. Minsan, maabot din kami ng Final Four. Then, since nung nabili na nga po ng SM Group and Companies yung NU, simula na po nun, medyo umangat-angat na. Ayon kay Coach Raymond, madalas silang nakakasipat ng magagaling na mga atleta sa palarong pambansa. Pupunta po kami sa kung saan po yung venue ng palaro. Tsaka nakikita din namin sa performance ng bawat player. Tsaka kinakausap din namin yung player bago pumunta sa amin. At the same time, yung magulang din. Kung papansinin ang kasulukuyang roster ng kanilang koponan, karamihan ay galing probinsya. Kung dati may budget constraints siguro para bumiyahe dito o doon, ngayon wala na. Pag may player na gusto silang kunin, pupuntahan talaga nila yan. Isa sa pinalad na ma-recruit ang tubong Tacloban ni si Peter Denmar Torres, ang isa sa pinakamatunog na pangalan sa men's volleyball. Sa palarong pambansa kasi, sa region namin, sa Region 8, ako kasi yung pinakamatangkad na player dun eh. Tapos, after nung game namin, bigla na lang akong kinausap ni Coach. Sabi niya, from NU daw, and kinikwentuhan niya kung ano meron sa NU. Taong 2010 pumasok sa NU si Peter. Nasaksihan niya kung paanong ang dating hihingal-hingal na Bulldogs ay unti-unting nagpakita ng pangil. Nung unang taon namin maglaro, yun nga, yung place lang namin yun is 7th. Tapos nung second year namin, umangat kami ng 5th. Then nung 3rd and 4th, nag-champion na kami, back-to-back champion kami. Maganda kasi yung programa ng coaching staff namin and magaling sila magturo. Tapos siguro kasi yung team namin is intact siya from first year hanggang sa mga sumunod na taon. Kami-kami pa rin yung magkakasama. Nahasa ng maigi sa Bulldogs si Peter hanggang sa natanggap na rin siya sa national volleyball team, ang Bagwis Pilipinas, kung saan siya naglalaro bilang middle blocker. Sobrang thankful naman ako sa inyo kasi nabigyan nila ako ng chance. Hindi lang makapaglaro, yung chance na makapag-aral ako at makapagtapos, magkaroon ng mas magandang future. Hindi kami ganun ka financially able, kumbaga. So parang yun na lang yung one way to give back sa family ko na maging isang athlete ako. Para wala na siyang iniintindi, wala na silang iniintindi at maibaling yung ibang pangangailangan ng mga kapatid ko. Ito rin ang ikinagagalak ng graduating student athlete na si Jan Berlin Paglinawan. Nakatitipid daw kasi ang kanyang mga magulang dahil sa scholarship niya. Galing ng Far Eastern University si Jan, pero kalaunay nahikayat lumipat sa NU. Lumipat po kasi hindi ko po kinaya. Twice a day po yung training. Imbis na ipapasok ko po, para sa akin, ipapahinga ko na lang po. Kaya nahirapan po at naghanap po ng ibang school na pwede. Bagamat pinagsasabay niya pa rin ang pag-aaral at pag-iensayo, mas kinakaya naman daw niya rito sa NU. Lalo pat meron silang academic coordinator na tumutulong sa kanilang balansehin ang paglalaro at pag-aaral. Training namin morning,
So after ng training namin, pagod na kami, pasok kami ng school. So nahihirapan kasi itong paglalaro namin, stepping stone lang naman namin to para makapag-aral. Ang paglipat ng mga manlalaro sa ibang universidad, tinututulan ng marami. Ang Santiago Sisters nga na sina Aliona Denise at Alijah Daphne, na mas kilala bilang sina Dindin at Jaja, naging maingay ang paglipat sa NU. Matapos maging kampyon ng UST Growling Tigers kung saan itinanghal na Rookie of the Year sa Seniors Division ang dating manlalarong si Dindin, pinili niya pa ring lumipat sa NU Lady Bulldogs kahit na wala pa ring nasusungkit na tropeyo. Scholar man sila sa UST, may mga binabayaran pa rin silang hindi kaya ng kanilang bulsa. Iba kasi yung benefits ng UST sa mga players kaysa sa NU. And then, yung benefits kasi sa NU for athlete, talagang swak. Then may after nung pagka-graduate ka na, may work ka na dun. So yung other fees na yun, hindi namin kayang bayaran. So lumipat kami sa NU. Mahirap lang po talaga kami. Kami po yung dalawa na nagsusumika para mapagtapos po yung sarili namin. Mabigyan din po ng magandang kinabukasan yung pamilya namin. Pero kaakibat ng paglipat bakod, ang 2-year residency na istritong ipinatutupad sa UAAP. Dito, tuwing practice lang siya pwedeng maglaro sa loob ng 2 taon. Hindi ko po mapakita yung parang yung gusto ko po maglaro, gusto ko po matulungan din yung school. Kasi kinuha nga po nila ako para makatulong sa school like sa paglalaro nga po. So, kawawa din. Isa si Senador Pia Cayetano sa mariing tumututol sa ideyang ito. Ayon sa dating captain ng women's volleyball team ng UP, paglabag ito sa karapatan ng bata. An athlete strives on performance and competition. You cannot tell an athlete suddenly, pahinga ka ng 2 years. Mag-training ka lang sa side. Sa akin naman, ano magagawa mo? Nandoon man ang issue tungkol sa pagpipirata, hindi sang-ayon si Senador Cayetano na hindi makapaglalaro ng 2 taon ang players. I had sports psychologists in my hearing testify that that is contrary, that may have very negative effects on the emotional state of that athlete. And how do you know that you might have missed out now on his peak period? Isa sa tagumpay na lalo pang nagpatingkad sa NU ang back-to-back championship ng cheer dance. NU, let's go! Hey! NU, let's go! Dibdiban at makapigil hiningang ensayo ang ginagawa ngayon ng NU Pep Squad. Ito ay bilang paghahanda sa isang international competition sa Florida sa darating na Abril. Sila lang naman ang napiling maging opisyal na kinatawan ng Pilipinas. Punsod ito na magkasunod na pagkapanalo nila sa UAAP at pati na rin sa National Cheerleading Championship o NCC. We're very lucky na nung nakita ng SM na maganda yung potential ng mga bata mag-compete abroad or internationally, nag-decide ang SM na sila na yung mag-sponsor sa amin. From the uniform, from the airplane tickets, from the food namin doon, allowance namin, and lahat-lahat. Kaya naman ang team ni Coach Jika halos wala ng pahinga sa pagsasanay. Kasi wala siguro kaming pinipiling season, like on season, off season, or summer training. So yung training namin, it's a whole year round. It's a continuous practice. Binibigyan ko lang sila ng chance na maglaylo ng konti kapag summer break. Ang team captain ng NU Pep Squad na si Claire, di na rin naitago ang pananabik sa kompetisyon sa Florida. First time niya kasi itong makakalabas ng bansa. Nakakatuwa and nakaka-proud na hindi na lang kami sa Philippines mag-compete pero worlds na. So may kaba and halo yung saya kasi mas malaking territory na yung pagkukumpita namin. Taong 2013 nang gumuhit ng makasaysayang pagkapanalo sa UAAP ang NU Pep Squad, sa parehong kompetisyon rin, unang napansin si Claire nang magpamalas ito ng makalaglag pa nga ng mga stunts.
Binansagan pa nga siyang NU Wonder Girl. As the time goes by, nabibigyan ako ng enlightenment na hindi lang para sa sarili ko kung bakit ako nandito. Kasi para na rin sa team. And pinaka na-develop sa akin nung nag-engage ako sa NU Pep Squad is yung pagiging leader. Taong 2012 nang opisyal siyang makasali sa palarong pambansa kung saan una siyang namataan ni Coach Gika. Di naman naging mahirap ang pagkumpinsi ni Coach Gika kay Claire dahil kapatid nito ang nooy trainer ng batang ballerina. Pero bukod sa paggamit ng koneksyon, isa pang alas ang hawak ng kuponan ng NU. Hindi nila binabali ang kanilang salita. Marami na kasing athletes na napangakuan. Pagdating dito sa Manila or dito sa iba't ibang universities, iba yung sinabi nung ni-recruit. Nakikita ko kasi yung NU na very generous, very genuine, and very sincere kung ano yung sinasabi nila, tinutupad nila. Ang kapasidad daw ng NU na hubugin di lang ang kasanayan at talento ng mga atleta, lalo't higit ang pag-uugali at mentalidad ng mga ito ang siyang naging susi para makamit ang rurok ng tagumpay. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.